Kararating ko lang sa bahay nung makareceive ako ng message mula sa kaibigan ko noong high school. Pre, musta? Nagbibihis at nag-aayos ako ng sarili dahil kanina pa akong nanlalagkit sa sarili kong katawan gawa ng site inspection ko ngayong araw. Agad din naman ako nag-reply. Yo, ayos lang. Kakauwi ko lang galing site eh. Musta? Ah, talaga? Ayos ah. Bagong project? Reply niya. Oo, bagong subdivision sa Bulacan. Reply ko habang nag-iisip ng lulutuin sa dinner. Ayos ah. Nga pala pre, kukunin kitang ninong sa anak ko ah. Binyag niya na sa 14 eh. Uy, oo ba? Kaya lang nandito ako ngayon sa Bulacan eh. Mga 28 pa ako makakauwi sa amin sa bahay. Reply ko. Ah, ganun ba? Hindi ka din uuwi ng Pasko? Hindi. Madami akong kailangang tapusin eh. Ayos lang pre. Ipadala mo na lang yung pakimkim at pamasko mo sa inaanak mo. Hehe. Aniya. Saka na pre. Pag-uwi ko na lang dyan sa atin. Gusto ko din namang makita yung inaanak ko sa personal. Sagot ko. Saka ibinaba ko muna ang cellphone at nagayos na ng makakain. Patulog na ako nang maalala kong may kausap nga pala ako kanina. Ipadala mo na lang pre. Kailangan ko din kasi ng pandagdag sa pambinyag ng inaanak mo. Pre, sagutin mo na din yung cake ni Baby Ada. 5K lang yung 3-layer fondant cake. May kasama yung 24 mini cupcakes. Hello Kitty kasi yung theme ng party niya eh. Pre? Psst, uy pre. Sagot ko naman dyan. Puro sin ah. Pre ano, magnininong ka ba kay Ada? Ang damot mo naman, John. Maganda naman trabaho mo. Sunod-sunod pa project mo. Panay pa post mo sa FB ng travels mo. Tapos eto lang hinihingi ko sa'yo, isisin mo lang ako. Di bale na lang pre, si Arman na lang ang kukunin kong ninong. Baka mas may pakinabang pa yun. Saksak mo sa baga mo yung pera mo. Tapos ay sinundan ito ng You can't reply to this conversation. Learn more. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa huli nitong sinabi at ang note sa FB Messenger na hindi na daw ako makaka-reply sa convo namin. Parang biglang nawala yung antok ko sa nangyari. Nakakatawa na nakakainis din. In-screenshot ko ang convo namin, inedit at binura ko ang mga pangalan at pictures nila at saka ipinost ko sa Facebook account ko. Legit yung inis at tawa ko sa gabing ito. Pasensya na ha. God bless. Caption ko, saka ini-upload ang conversation namin hanggang dulo. Naiiling-iling kong ibinaba sa side table ang cellphone ko at natulog na. Kinabukasan, nagulat ako sa pagsabog ng notifications sa Facebook ko. Nag-viral ang post ko kagabi. Natatawa-tawa ako sa mga comment ng mga tao. Umabot ito ng halos 2,000 shares, thousands of reactions and comments. Madaming natatawa at nagtatagpa sa mga kakilala nila. Medyo malaki yung pangangailangan ni kumpare ah. Diyos ko, pag di kaya wag magparty ha. Kapal naman ang mukha niya ito. Parang dapat ka pang magpasalamat na kinuha kang ninong ah. Pre, sikat ka na. Sana di ka makalimot. Autograph boss. Natatawa kong basa sa ilang comments mula sa post ko. Nagkakape ako noon, habang libang na nagbabasa ng mga comment. Nawala na rin lahat ng inis ko kagabi dahil nga sa mga nababasa ko. Pagkatapos noon ay agad na akong nag-ayos upang muling pumasok sa trabaho. Ang daming bumati sa akin at nakapagkwentuhan tungkol sa post ko. Ang kapal daw ng mukha ng kaibigan ko na yon, na siya namang tinatawanan ko na lang. Nung mag-break time, ay agad akong nag-check ng Facebook. Napangisi ako nang makita kong nag-chat ang asawa ng kaibigan ko na yon. Pre, bakit naman kailangan mo pang i-post yung convo natin? Parang hindi naman ata tama yun. Wow, at ako pa ang mali ngayon ha? Bakit pre? Nahihiya ka ba? Tinakpan ko naman yung pangalan at profile picture mo ah. Tangina mo naman pre, burahin mo na yun. Pasensya na pre ha. God bless.
Huling reply ko sa kanya bago ko siya ibinlock. Hinanap ko agad ang convo namin kagabi at nakita kong madami siyang chat doon. Nung makita kong may tinatype siya, ay agad ko na siyang binlock para hindi na rin mawala ang good vibes ko. Sumubok pa siyang tawagan ako kaya ibinlock ko na rin yung number niya sa cellphone ko. Nung mga sumunod na araw ay naging busy ako kaya naman hinayaan ko na lang at nag-mute ng notification sa nagva-viral kong post. Hindi ko yun buburahin para naman madama niya kung gaano kakapal ang mukha niya. Sabi ko pa sa sarili ko sa sobrang inis ko. Mabilis na lumipas ang araw. Nagdaan na din ang Pasko at kasalukuyan akong pauwi sa amin sa Laguna. Madadaanan ko ang bahay ng kaibigan ko bago ako makarating sa amin. Kaya naman uunahin ko na siyang bisitahin. Napatingin ako sa regalong nasa passenger seat na para sa anak niyang muntik ko na sanang maging inaanak. Nai-private ko na din nga pala yung post kong nag-viral at naisip na makipagbati na sa kanya. Nagigilty na din kasi ako dahil yung ibang comment ay parang sobra-sobra na. Gusto ko sana na makipag-ayos na dito dahil naging matalik na magkaibigan din naman talaga kami. Nung malapit na ako sa kanila, ay agad ko siyang nakitang naglalakad pa uwi sa kanila. Agad ko siyang binusinahan at mabilis niya rin naman akong nilingon. Inihinto ko ang sasakyan sa tapat niya at saka bumaba. Pre! Uy, John! Naiilang man ay lumapit ako para makapag-usap sa kanya. Pre, sorry. Unang-una kong nasabi sa kanya. Ngumiti siya sa akin, kaya napangiti na rin ako. Ayos lang. Kasalanan ko din. Sorry ha. Oh, kumusta? Ngayon ka lang ba uuwi? Oo dadaan nga ako sa inyo. Tsaka, dali-dali kong kinuha yung regalo para sa anak niya. Regalo ko para sa baby mo. Tinignan niya lang yon. Sabay ngiti. Ikaw na magbigay niyan pre. Tara sa bahay. Sige. Tara. At inaya na siyang sumakay sa kotse. Nagkakwentuhan pa kami ng kaunti nun hanggang sa makarating na kami sa bahay nila. Pagpasok namin sa kanila ay dumiretso siya sa kusina kasabay ng paglabas ng asawa niya. Nawiwirduhan man ay agad kong iniabot dito ang regalo ko sa anak niya. Paano ka nakapasok? Nagtatakang tanong niya sa akin. Nakasabay ko ang asawa mo sa daan kaya sabay na kaming pumunta dito. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa nangyari. Sa post at sa lahat. Dire-diretsong sabi ko. Parang nagulat naman siya sa sinabi ko at unti-unting tumulo ang luha niya. Nakita mo siya? Naiiyak na tanong niya. Oo. Andyan siya. Dumiretso siya sa kusina. Bumili siya ng yelo. Agad akong tinalikuran ng asawa niya at nagmamadaling pumunta sa kusina. Nagulat na lang ako nung bigla siyang humagulgol ng iyak. Kaya naman dali-dali na rin akong pumasok doon. Hawak nito ang yelo habang iyak ng iyak. Wala na siya, John. Ilang araw nang wala ang asawa ko. Ha? Ilang araw na siyang patay. May sakit siya sa puso noon pa. Yung inihingi niya sa'yo para sa anak namin? Hindi yun totoo. Nahihiya lang siyang lumapit sa'yo. Kaya idinahilan niya yung pagpapabinyag ng anak namin. Nagulat ako sa sinabi niya. Sasabihin niya naman sana talaga sa'yo yung totoo. Ang kaso ay binlock mo siya. Tapos ay hindi ka na namin makontak pa. Yung post mo, mga comment ng mga tao na akala mo yung mga ng perpekto, yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Na-stress siya ng sobra-sobra para muli siyang atakihin. At yun na nga ang naging dahilan para ikamatay niya. Hindi kita sinisisi dahil hindi mo naman alam. Pero please lang, umalis ka na. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Gulat na napatingin ako sa kaibigan kong kakapasok-pasok lang sa kusina. Nakatingin siya sa akin nang may pag-unawa. Nakangiti at marahang tumango pa na tila ba sinasabing, okay lang,
At hindi siya galit sa akin.